huwag magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, legal na, hindi na illegal. AKAP, AIX, MAIP, TUPAD, at kung ano-ano pang tinatawag na ayuda. Nagiging legal ang vote buying. Bakit nagiging legal ang vote buying? Dahil kontrolado siya ng mga politiko ngayon. At meron silang otak-otak sa pamimigay ng ayuda. So yan yung sinasabi ko, yan yung proof ko na nagiging legal na ang vote buying na tinatago sa pangalang ayuda. Mamimurakot, trabaho lang tanan para sa katalimban. Sa isang nakakagulat na eksena mga kaibigan, binitawan ni VP Sara na ang vote buying ay sinasagawa sa pamamagitan ng ayuda at malakas ang paninindigan ni VP Sara na no to vote buying. At ito ang video. Huwag magpadala sa vote buying. Pero tila nagpabago ang ihip ng panahon. Nagkaroon ng back-to-back ayuda sa Davao at ito'y ayon sa SMNI News. Hindi ito simpleng pamasko o pagbibigay ng pagmamahal. Ito ay taktika, tila isang desperadong hakbang ng pamilyang Duterte para manatili sa kapangyarihan. Pero teka, hindi ba't masasabing sapat na ang kanilang nagawa para sa Davao? Bakit tila nagmamakaawa ang dating Pangulong Duterte para sa boto? Bakit nga ba tila nabubuwag ang unbreakable na dynasty ng mga Duterte sa kanilang sariling tahanan? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sa isang survey ng Sunstar Davao noong Nobyembre, lumabas na nangunguna si Carlo Nograles laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mayoral race sa Davao. Bagamat maliit lamang ang agwat nito, 3,300 kontra sa 2,700. May malalim itong sinasabi tungkol sa pagbabago ng pulso ng mga Davaoenyo. At ang pinaka-recent na survey sa Davao ay 3,500 kontra sa 2,900. At ito ang tanong, bakit mas pinipili ng mas marami si Nograles kaysa sa kay Duterte? Sa gitna ng Happy Christmas gift-giving activity sa ancestral house ng mga Duterte, libo-libong food packs, cash at raffle prizes ang ipinamigay sa halos 50,000 na katao. Pero hindi ba't ito'y tila malayo sa tradisyonal na pamasko? Si VP Sara Duterte mismo ang nagsabi sa isang pahayag na may mga politiko umanong bumibili ng boto sa pangalang ayuda. Kaya't nagtanong ang ilan, ito ba'y pamasko o pahiwatig ng desperasyon? Pero ayon kay dating Pangulong Duterte, hindi umano sila nangungurakot at hindi kailaman iniwan ang mga Davaoenyo. Ngunit ito ang tanong, bakit tila hindi na sapat ang mga salitang ito? Kung si Duterte ay may legacy ng pagkontrol sa lungsod at pagpapalaganap ng kaayusan, si Carlo Alexi Nograles naman ang inaasahang bagong enerhiya para sa Davao. Mula sa pagiging Civil Service Commission Chairperson, dinala niya ang kanyang pananaw at plataporma sa lokal na pamahalaan. Ang suporta sa kanya ay lumago, hindi lamang dahil sa kanyang sariwang ideya, kundi dahil sa pagod na rin ang ilan sa politika ng pamilya. Ayon kay Professor Lindsay Espino, isang political analyst, ang banggaan sa pagitan ni Duterte at Nograles ay hindi lamang tungkol sa posisyon, kundi isang pagsubok sa demokrasya sa Davao. Sa mga lumang alyado ng Duterte na ngayon ay nagiging kritiko, malinaw ang mensahe, mayroon ng alternatibo ang mga tao. Sa kabila ng pahayag ni Duterte na hindi sila nangurakot, nananatiling mataas ang antas ng korupsyon sa bansa noong kanyang panunungkulan. Ayon ito sa datos ng Trading Economics. Hindi maikakaila ang numerong ito, pero bakit patuloy na ipinipilit ng mga Duterte na sila ang tamang tao para sa posisyon? Paano nila may papaliwanag ang ironiyang ito sa harap ng katotohanan? Bakit ninyo kami papalitan? Tanong ni Duterte sa mga Davaoenyo. Isang apela na puno ng emosyon, ngunit may bayad ng desperasyon. Pero ang tanong ng marami, talaga bang sila pa rin ang sagot para sa hinaharap ng Davao?
sa bawat ayuda, sa bawat talumpati, sa bawat paalala ng kanilang legasiya. Tila ipinapakita ng mga Duterte na hindi pa nila handang bitawan ang trono. Ngunit kung tunay na mahal ng mga Davaoenyo ang lungsod, hindi ba't nararapat lamang na pag-isipan nilang mabuti kung sino ang nararapat na susunod na lider? Ang pagpili ay nasa iyo, kaibigan. Sa darating na midterm elections, ang boto ng mga Davaoenyo ang magiging sukatan ng tunay na demokrasya. Ang tanong, pipiliin ba nilang bigyan ng bagong direksyon ang kanilang lungsod o magpapatuloy sa pamamaraang kanilang nakasanayan? Sa huli, hindi lamang ito tungkol sa pangalan, kasikatan o nakaraang nagawa. Ang tunay na tanong ay, sino ang karapat-dapat para sa hinaharap ng Davao? Kawikaan 29 verse 2. Kapag ang matuwid ay namumuno, ang bayan ay nagagalak. Ngunit kapag ang masama ang may kapangyarihan, ang bayan ay nagdaramdam. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang tamang lider ay nagdadala ng kagalakan at kaayusan sa bayan. Gayunpaman, kapag ang masama ang nasa posisyon, nagiging pasakit ito sa mamamayan. Sa usapin ng pagpili ng lider, mahalagang suriin hindi lamang ang pangalan o kasikatan, kundi ang kanilang prinsipyo, gawain at takot sa ating Panginoong Diyos. Ang demokrasya ay biyaya mula sa ating Panginoong Diyos at may tungkulin tayong gamitin ito ng tama sa pamagitan ng matalino at makadiyos na pagpili. Ang tunay na lider, kaibigan, ay hindi nangunguna para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng sambayanan at laging may pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na sumusunod sa kanyang mga kagustuhan na binabanggit sa John 14 verse 15. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sanlibutan, ikaw ang hari ng aming mga puso at ang tunay na pinuno ng lahat. Sa harap ng mga hamon at kaguluhan sa politika, hinihingi namin ang iyong karunungan at gabay sa aming bayan, lalo na sa darating na halalan. Pagpalain niyo po ang bawat nanonood at nakikinig ng content na ito. Buksan mo ang kanilang mga puso o aming Panginoon Diyos at isipan upang suriin ang mga lider hindi ayon sa kasikatan, kundi ayon sa kanilang puso para sa paglilingkod at takot sa iyo. Naway bigyan niyo po kami ng tapang upang piliin ang nararapat na lider na magdadala ng kagalakan at kaayusan sa aming komunidad. Patawarin niyo po kami o aming Panginoon Diyos sa aming mga pagkukulang bilang bayan. Bigyan niyo po kami ng pagkakaisa, pag-ibig at pagkilos para sa ikabubuti ng lahat. Nawa ang mga Duterte, Nograles at iba pang mga kandidato ay magkaroon ng puso na tunay na naglilingkod, hindi para sa sarili, kundi para sa iyo at sa iyong sambayanan. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang kinabukasan ng Davao at ng buong bansa o aming Panginoong Diyos. Naway maghari ka sa aming mga desisyon at sa aming mga puso. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patnubayan po kami. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin. Sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.